Hallelujah. Hallelujah. Meron pa mensahe ang Panginoon na nais iparating sa inyo sa araw na ito. Magandang hapon sa inyong lahat. Kasunod, yari na yung kanina tungkol sa sugal. Hallelujah. Ito na naman tungkol ito sa mga Christian, mga naglilingkod na sa Panginoon at iba pa ng mga tao. Ang mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga Christian na tumanggap sa Panginoon, alam na nila ito sa Malakias 3:6 hanggang 9. Sa Malakias, sa pagbibigay ng mga ikapo. Hallelujah. Hallelujah. Pati din ang mga tao sa buong mundo. Dito rin po ito, malalaman nila kung paano magbigay ng mga handog. Hallelujah. Ang topic natin makikita sa Malakias 3, verse 6 hanggang 9. Introduction, mga kapatid, tungkol ito sa pagbabayad ng mga ikapo. Yan, una, ang Panginoon hindi nagbabago sa mga tao sa mundo. Kaya lang ang mga tao sa mundo hindi naging tapat sa atin Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, isinusumpa ko kayong lahat, ako'y dinadaya ng buong bansa. Yan. Hallelujah. Buong bansa, ha? Hallelujah. Letter A. Tulad ng mga tao na may mga tungkulin sa gobyerno sa pananalapi, hindi sila naging tapat sa dapat nilang bayaran at binulsa ang ibang pera. Amen. Hallelujah. Hindi lang ito sa mga Christian na naglilingkod sa Panginoon, sa buong mundo. Hallelujah. Pangalawa, kaya walang maitatago sa Panginoon. Nakikita niya ang lahat na ginagawa ng lahat ng tao sa mundo. Hallelujah. Letter B. Kaya sabi ng Panginoon, kayo'y tumalikod sa akin, mga kautusan. Dapat kayong lahat ay manumbalik sa akin, sapagkat dinadaya ninyo ako sa mga ikapo at mga handog. Yan. Ang sabi ng Panginoon, dinadaya daw ng mga tao ang Panginoon sa pagbabayad ng mga handog at mga ikapo. Hallelujah. Nandoon po yun sa Malakias 3:10. Malakias, nandoon po yun. Alam ng Panginoon ang mga tao na hindi tapat sa kanilang mga kinikita. Mga kinikita nila, lalo na sa may mga tungkulin sa mundong ito. Ang mga may tungkol din sa bansa ay ang ibang pera binubulsa nila, hindi nila itinutulong sa mga nangailangan. Hindi sila naging tapat. Marami ngayon nakikita ng Panginoon yan, ang mga may tungkulin sa mga bansa, bawat bansa sa buong mundo. Nakikita ng Panginoon yan. Marami ang mga tao nga nasisilaw sa salapi. Hallelujah. Yun ang sabi nga doon sa nabasa natin. Hallelujah, sa Malakias. Kaya walang may tatago sa Panginoon. Wala daw tayo may tatago sa Panginoon, lantad sa kanyang lahat. Kinikita ng tao, alam ng Panginoon. Ang namahala sa mga gobyerno, alam ng Panginoon yan. Ang mga may tungkulin sa gobyerno, alam din ng Panginoon yan kung saan nila dinadala yung mga salapi. Yan ang gagaling sa mga tao. Hallelujah. Alam ng Panginoon kung sila'y tapat o hindi. Alam ng Panginoon yung mga taong nangungurakot. Alam ng Panginoon yung mga taong nandadaya sa kanilang kapwa. Alam din ng Panginoon yung mga Kristiyano na kumikita ng salapi. Hanap buhay nila hindi naging tapat sa pagtatites. Hallelujah. Mga kapatid, maging tapat tayo sa pagtatites sa Panginoon. Kasi
Yan ang sikreto. Yan ang sikreto nga magbigay tayo sa Panginoon ng mga ikapo. Halimbawa, magkano kinita natin o ang sa Panginoon 10% lang. O ibigay natin sa Panginoon yung yung para sa Kanya, para lalo pa tayo pagpalain ng Panginoon. Kasi pag tayo daw tapat sa mga tithes, ang mga handog natin, mga kinita natin, tapat tayo magbigay sa ating Panginoon, lalo tayo pagpapalain ng Panginoon at hindi tayo mawawalan ng pananalapi. Pero yung mga tao daw nga maraming hanap buhay, maraming kinikita, sandali nawawala ang kanilang salapi kasi hindi marunong magbigay sa Panginoon ang mga handog, lalo na kung magkano kinikita nila. Hallelujah. Kahit mga taong hindi pa Christian, mandaraya din sa salapi. Hindi sila naging tapat sa kanilang mga tauhan. Hallelujah. Mayroon mga tao din nga nandadaya sa kanilang kapwa, hindi tapat magbayad sa mga upa. Hindi tapat magbayad sa mga nagtatrabaho sa kanila. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At wala tayong may tatago sa Panginoon. Wala tayong may tatago sa lahat ng ginagawa ng mga tao dito sa mundo. Walang may tatago. Lantad sa Kanya ang lahat. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, kayo'y tumalikod sa akin. Mga kautusan, dapat kayong lahat ay manumbalik, sabi niya, sa akin sapagkat dinadaya ninyo ako sa mga ikapo at mga handog. Yan. Yung mga Kristiyano na ito nga may mga hanap buhay ay hindi naging tapat sa kanilang mga handog, sa mga ikapo. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang sabi ng Panginoon dito sa mensahe nga ipaparating sa inyo. Dito na tayo magtapos sa verse 10. Verse 10. Hallelujah. Makita po natin dun sa Malakias 3 verse 10. Sabi doon, mga kapatid, sa panahon ngayon, marami na ang mga Kristiyano nga naglilingkod sa Panginoon, pero hindi lahat tapat magbigay sa mga handog at ikapo sa Panginoon. Yan, marami daw po mga Kristiyano ngayon na hindi tapat magbigay ng mga handog sa ating Panginoon. Kaya kahit kumita sila ng kumita, nawawala ang kanilang kinikita, nawawala ang kanilang pananalapi dahil hindi tapat magbigay sa ating Panginoon. Pag tayo tapat magbigay sa ating Panginoon, hindi tayo maubusan. Lagi tayo may pinansyal. Lagi tayo may kinakain. Hindi tayo magugutom. Sapagkat ang Panginoon ay kasama natin. Hallelujah. Maging tapat lang tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Hallelujah. Pangalawa, yung ibang tao, malalaki ang mga sahod, pero nawawalan pa rin ng pera. Yung tao naman na maliit lang ang mga sahod nila, hindi sila nawawalan ng pera dahil sila ay tapat magbigay sa Panginoon ng mga tithes at mga handog. Yan. Ang mga tao daw pong malaking kinikita, lagi nawawalan ng pera kasi hindi nagbibigay sa Panginoon. Ang mga handog sa Panginoon hindi binibigay, kaya naubos. Yung mga tao daw po nga, yung mga tao nga Kristiyano nga tapat magbigay ng tithe sa offering sa Panginoon, hindi sila nawawala ng pera. Lagi sila mayroon. Umaapaw. Lagi puno ang lalagyan ng mga mga pangailangan. Hindi nawawala ng pera. Hindi naubusan. Kasi sila ay tapat magbigay sa ating Panginoon. Hallelujah. Ako, mga kapatid, isishare ko sa inyo. Nung tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, nabasa ko yung sa Malakias. Malakias 3:10. Yan ang pinhawakan ko. Ang sabi ko noon, bago ako Kristiyano, mga ilang buwan, ilang taon,
Hindi ako talaga nagtatights kasi kulang ako sa pera eh. Hindi ako naging tapat. Ay nung nabasa ko itong sa Malakias 3:10, sabi ko sa Panginoon noon, sige nga Lord, subukan nga kita. Kasi sabi nga doon sa Malakias 3:10, sabi niya, subukin ninyo ako. Sabi niya, subukin ninyo ako kung hindi ko buksan ang durong awan ng langit at ibuhos sa inyong masaganang pagpapala. Hallelujah. Ay nung nabasa ko ito, buong buo daw ibigay sa kanyang ikapo. Ginawa ko nga ito. Sabi ko, Lord, subukan nga kita, sabi ko. Ginanong ko pang ano ng Panginoon kung talagang totoo ang nabasa ko. At talaga totoo mga kapatid. Pag mayroon ako, pag may nagbibigay sa akin ng pera, halimbawa 1,000, itatabi ko yun, yung tithe sa Panginoon. Itatabi ko yun. Hanggang sa naiipon. Pag naipon, ibibigay ko na sa church. Doon pa ako nung nakatira sa Pampanga. Ano pa kami noon, mga ano pa kami sa Panginoon, yung bata pa kami sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, tapat ako talaga sa pagtatights. Pag ako'y may hawak na pera. Wala ako, mga kapatid, wala akong hanap buhay. Wala ako natatanggap buwan-buwan na pensyon na nanggaling sa mister ko. Kasi namatay na mister ko, wala akong natanggap. Wala akong natatanggap buwan-buwan. Pero, hindi ako nawawala ng pera. Sa totoo, hindi ako nawawala ng pera. Kasi, sinubukan ko ang Malakias 3:10. Sinubukan ko yun. Totoo ang Panginoon. Hindi siya nagsisinungaling. Totoo ang mga sinasabi niya sa Biblia. Pinanghawakan ko ito. Kaya yung mga maintenance ko, hallelujah, ang Panginoon nagpo-provide. Hinihipo yung mga anak ko. Sila may hanap buhay. Sila yung binibigyan ng income ng Panginoon. Pinagpapala sila. Pag mayroon sila pera, inaabutan ako nila. Binibigyan ako, pinapadalan ako. Pambili ko ng gamot. Ang gamot ko, may maintenance ako. Sa puso, high blood. Sa mata, isa kong mata bulag na. Salamat na ako sa Panginoon. Isa na lang mata ko pero nababasa ko pa ang Biblia. Malalaking litra pa. Isa na lang mata. Lalo na pag dalawa siguro mata, kadi ang lalaki ng litra. Isa na lang nga pero malaki pa rin. Salamat ako sa Panginoon. Yan, may pamatak ako niyan. May sa katarata, mayroon sa bulag. Tapos yung sa buto ko pa. May ano pa, yung sa buto. Kasi yung likod ko rin medyo na kasi kaya hindi na ako pwede talaga yung biyahe nga mag-evangelist. Kaya ginamit ako ng Panginoon dito sa YouTube para mag-evangelist. Kasi sa buong mundo ito, marami makakarinig na mga tao. Hallelujah. Salamat ako sa Panginoon. Mga kapatid, maging tapat lang tayo magbigay ng ikapo, mga handog sa ating Panginoon. Hindi tayo mawawalan. Hindi tayo mawawalan ng pera. Hallelujah. Si Lord ang mag-provide dahil ang sabi nga doon sa Malakias 3:10. Diba? Sabi niya, subukin ninyo ako kung hindi ko buksan ang durong awan ng langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. Subukin daw natin ibigay ang mga tithes natin sa gawain ng Panginoon para lumawak ang gawain ng Panginoon. Yung mga tithes na yun, ginagamit yon sa mga gawain ng Panginoon. Ginagamit yon, mga handog, para lumago ang ministry, kumalat sa buong mundo ang ministry. Hallelujah. Kaya yun sasabi ng Panginoon, hindi tayo mawawalan. Hallelujah. Salamat ako sa Panginoon. Hindi ako nawawalan ng pera. Dahil itong pinanghawakan ko talaga ng Malakias 3:10. Mula nung nakilala ko ang Panginoon, hanggang ngayon, hindi ko talaga ito binitiwan. Kaya, ang pagpapala sa akin, tuloy-tuloy. Marami nga ngayon mga Kristiyano na malaking sahod pero nawawalan, naubusan. Diba? Minsan nangungutang pa. Pero ako, hindi ako nangungutang. Ako pang inuutangan. Diba? Nakakapagtaka, no? Ako pang inuutangan. Yung malaking sahod, nangungutang pa. Kasi hindi nagka-tithes. Yun. Kaya mga kapatid, na mga kasamahan ko, mga kapatid,
na Christian na maging tapat kayo sa mga tithes and offering. Tingnan ninyo, hindi kayo mawawalan. Kahit malit lang ang sahod nyo, malaki, hindi kayo mawawalan ng pera. Sobra-sobra umaapaw. Kasi naging tapat kayo. Minsan nga noon ang sabi ko, kasi binigyan ako pera noon. Sabi ko, inano ko ni Taning eh. Sabi ko sa sarili ko, paano ito? Itatatites ko pa yung ibang pera. Kunti na yung pera ko. Para yung nanghinayang ako, ganun. Parang nagdadalawang isip ako, parang ayaw ko mag-tights kasi kukulangin ako. Pero hindi nagtagumpay ang kaaway. Binigay ko talaga. Nung binigay ko yon, tuloy-tuloy ang pagpapala sa akin. Hanggang ngayon nga ako'y tumanda na. Hindi ako nawawalan ng pera sa akin sarili. Salamat ako sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ni-encourage ko kayo, nawa maging tapat kayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Panghawakan ninyo ang Malakias 3:10. Sigurado yon, hindi ang Panginoon nagkukulang sa kanyang mga lingkod. Marami ngayon mga Kristiyano hindi tapat. Nakikita ng Panginoon yan. Hindi ko kayo nakikita pero kayo nakikita kayo. Malaking sinasahod ninyo pero nanghinayang kayo mag-tithes sa ating Panginoon. Kaya naubos agad yung pera ninyo. Wala kayong natatabi. Nagkakautang pa kayo. O, di ba? O, hindi ko kayo nakita pero alam ng Panginoon yan. Nakikita kayo. O, hallelujah. Purihin ang Panginoon. O, sige. Hanggang dito na lang. Salamat Panginoon sa mensahe ng maiksi na pinarating mo uli sa oras sa araw na ito. Hallelujah. Nakadalawa ako ng evangelist. Yung tungkol sa sugal. Pangalawa itong tungkol sa tithes na offering. Salamat Panginoon. Binigyan mo ako Panginoon ng kalaman, karunungan, nagmula sa iyo. Salamat Ama. Hipuin mo Panginoon mga Kristiyano. Nanawa maging tapat din sila sa mga tungkulin, sa mga tithes na offering para hindi sila maubusan ng pinansyal. Hallelujah. Salamat. Umipo ka sa kanilang puso at isipan. Palalo mo sa kanila para Panginoon, palalo mo sila pagpalain. Hindi sila mawalan, hindi sila mangutang. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.